Merchantry Advanced Features, How to Use Batch and Expiry. Ang batch and expiry concept ay paraan ng pag-aayos ng inventory kung saan ginugroup ang mga inventory items based sa kung kailan sila dumating, kailan sila mag-expire, at magkano mo nabili. Meron tayong stock movement rules. Ang una ay FIFO. First expired, first out. Ang sinusunod natin kapag ang isang product or inventory item ay merong expiry. Yung malapit nang mag-expire, ang unang nabebenta. Kung walang expiry ang isang product or inventory item, magbabase ang system sa receive date or FIFO. First in, first out. First in, first out ang ginagamit para maayos ang stock rotation. Okay, gawa tayo ng senaryo. Tayo ay magpa-purchase order o magpi-PO tayo ng 200 pieces na lemon. Tapos yung bawat batch niya ay may iba't ibang expiration date. Yung goal natin dito ay mabawasan yung stock ng maunang ma-expire kada sold. Next item naman natin ay 200 pieces na bottled water. So, bawat batch ay may iba't ibang receive date. Tapos yung goal natin dito, mabawasan yung stock niya kada sold base sa naunang receive date. Bibili rin tayo ng 2 pieces na soft drinks. Bawat batch may tig-isang piraso. Tapos magkaiba yung unit cost niya. So yung goal natin dito, maibenta natin sila. Kahit na magkaiba yung unit cost niya, accurate pa rin yung iyong profit. Okay, simulan na natin. So dito sa catalog, products or services, ay gumawa ako ng 3 product. Lemon, bottled water, tsaka soft drinks. So ano sila? Single inventory lang. Tapos may 100 pieces na default na stock o initial stock, tawag natin dyan. Tapos meron tayo ditong kanilang mga price. Then, papakita ko sa inyo dito sa inventory items, yung lemon, makikita mo dyan. Yan, sa main meron tayong 100 pieces. Yun nga yung ginawa natin sa catalog kanina. Meron na tayo ditong button, show batches. So, yan. Meron siyang initial batch na 100 pieces. So, initial batch, default yan. Hindi natin ma-rename yan. Kapag nag-PO ka tapos walang batch, dito siya papasok. Ayan, initial batch. Okay? So, main muna yung pag-usapan natin. Wala muna tayong branch. Mamaya na lang. Tapos, meron tayo ditong bagong tab, batch and expiry. Ayan. Initial batch, 100 pieces, 15 yung unit cost niya. Tapos, wala tayong expiration date. Pwede natin lagyan yan ng expiration. Ayan. Pero wala muna tayong ilalagay. Okay? So, yung isa, bottled water. Ayan, meron tayo dyan 100 pieces. Okay? So, ganun din yung soft drinks. Okay, unang gagawin natin ay PO. Purchase order tayo. So, ang unang gagawin natin ay mag-PO tayo ng lemon. Bibili tayo ng 200 pieces. Ngayon, kapag ginawa mo 200 pieces dito, yan, automatic yan sa initial batch mapupunta. Pero kung nilagay mo to, batch info, ayan. So, meron siya dyan. So, ayan, hindi na babago. Kasi sa initial batch yan. Pero pag dito, yan, sa ano yan. Dito yan sa batch na yan. So, una natin gagawin, 2 batch, di ba? 100 pieces yung quantity. Tapos, merong expiration. Binating tong April 4. Yung isa, 5 days. Yan. Tapos, save. So, receive natin yan. Pag drop or confirm, wala yan. So, receive dahil dumating na yung mga item mo at gusto mo ayusin yung batch mo, ito na. Okay, select tayo ng supplier. Save. Okay na. Makikita mo dito sa inventory items, lemon. So, makita natin meron agad tayo ditong may alert tayo dito na expiring na. Tapos, ito, meron tayong expiring dito na widget. Naka-default to sa 60 days. So, dahil under 60 days tayo, kaya meron ng ganyan. Okay? Show batches mo. Ayan. Yung unang batch mo ito yung pangalawa. So, hindi na ako nag-rename. Yung default yung ginamit ko. April 4, yung expiration ng unang batch. Tapos, yung pangalawang batch naman, April 1. So, ang pinaka-goal natin dito, kung sino yung mas malapit ma-expire, siya yung mabawasan kada sold. So, subukan natin.
So, yan, dito sa batch and expiry, makikita mo siya dyan. Ayan. Ito dapat yung unang mabawasan natin. Testing natin, point of sale. Bill tayo isa lang. Okay? Tapos, inventory items, lemon, 299 na lang. So, makikita mo dyan, ang unang nabawasan ay ito. Dahil April 1. Next naman ay bottled water. Bili tayo ng bottled water. 200 pesos din yung bill natin. Tig 100. Pero yung isa, sabihin natin receive date niya ay sabihin natin, halimbawa lang, January 1. Para lang maayos. January 2. So, wala tayong expiration dyan. Tapos, save. Ayan. Wala pala akong supplier na nalagay dito. So, makikita mo dyan sa bottled water, yung main. So, ayan. Okay na. Initial batch. Napunta sa ilalim kasi March 27 pa yung receive date niya. Pero ito, mga naunang, ito yung FIFO, first in, first out. So, dapat ito yung unang mabawasan. Subukan natin. Bottled water. Okay, 299. So, makikita mo, yung unang na-receive, yun yung nabawasan. Okay, next naman mag-PO tayo ng soft drinks. Soft drinks. Tapos, dalawang batch. Gawin natin isa 22. Tapos, quantity niya 1 lang. 1. Tapos yung isa, lagyan natin ng expiration. Yung isa, expired na bukas. Yung isa naman, 29. Yan. Save. Ayan. Samayitan natin dito sa inventory items. Soft drinks. Samayitan natin dito sa batch niya. Ayan. Meron tayo dito ng dalawa. So, pag tayo bumili, yung 20 muna yung kukunin niya. Tapos, yung 22 na unit cost. So, magbo-void muna ako para hindi tayo malito. Okay, nag-void muna ako ng sales orders. Tapos, makikita mo sa reports. Today, yan, wala tayo ditong gross sales. Tapos, punta tayo inventory items, tapos soft drinks. Dapat, dito sa batch and expiry, ang una niyang kunin ay itong March 20 ang unit cost. March 28 ang expiration. Okay? Tapos, yung profit, 10 piso. Subukan natin. Reports. Okay. 10 pesos. So, yun yung kinuha niya. Ngayon, magbebenta ka na uli. Ang susunod naman ay makuha niya dapat na unit cost ay yung 22. Okay, tapos so yun na. 8 na lang yung profit mo. Okay, ang gross sales mo ay 60. Tapos yung unit cost na ginamit natin ay 20 tsaka 22 equals 42. So 60 minus 42 equals 18 yung profit mo. Makikita mo dito sa inventory items, soft drinks. Ayan. Wala na yung dalawang batch. Ayan, 0 na. Okay? So, balik tayo dito sa ibang stock. Halimbawa, dito sa lemon, may bumili sa'yo ng 101 pieces. Una niyang kukunin ay itong April 1 na expiration date. So, yung isa, kukunin niya dito sa April 4. So, ganun mangyari. Kunyari, ang binili sa'yo, 150. Eh, yung unang batch mo, kulang. So, doon siya kukuha sa susunod na batch na malapit na ma-expire. Subukan natin, 101. Sige, 150 pieces. 150 pieces yung bili natin. $150. Okay. Tapos, lemon. So, yan.
naubos na tong batch na to, kumuha siya dito. Okay? So, ganun lang. Sunod naman, punta naman tayo sa inventory counts. Inventory counts naman, iba na rin yung itsura niya. Halimbawa, load items ka. Okay, so makikita mo, meron na rin tayo ditong show batches. Ayan. So, kapag nagbilang ka, halimbawa, i-reset natin sa 300, sa 100 lahat. Ayan. Ganyanin mo lang. Tapos, halimbawa, itong 100 na to, gusto mo ilipat dito yung 20. So, gawin mo lang ganon. 60. Tapos, 20. Save. So, makikita mo dyan, updated na yung inventory items mo. Ayan. Bottled water. Ayan. Soft drinks. Yung isa pala, lemon. Ayan. Tapos sa stock adjustment naman, ganun din. Meron na tayo ditong batch. Halimbawa, stock adjustment ka ng lemon. So, ayan. Ganyan na tayo mag-stock adjustment. Halimbawa, sa initial batch, merong 10 damage. Save. So, makita mo dyan, ito lang ipapakita niya. Hindi yung lahat ng batch. Tapos, sa lemon, ayan, nabawasan na siya. Next naman, stock transfer. Stock transfer naman, di ba, mag-transfer tayo sa branch. Lemon. Dahil nga may iba-iba siyang batch, kailangan mong piliin yung batch niya. Okay, so, halimbawa, dito ka kuha, 100 pieces, 50 pieces, lilipat mo sa branch. Save. So, dito, sa lemon, makikita mo na siya dito. Overall stock mo, 290. Ayan. Tapos, ayan. 90, 50 kasi nandito yung iba. Ayan. Ito wala. Ayan. Tapos ito, 100 pa rin to. Kasi nandito yung iba. 50. Tsaka nandito yung 50. Okay? So, kapag may may troubleshooting ka sa batch, pwede mo siya makita dito. Yan, may batch na rin dito. So, kailangan lang maging unique yung mga batch number mo. Sa example kasi natin, default lang yung ginamit natin. Okay guys, paano naman tumatakbo ang batch and expiry sa ingredient base tulad ng lemonade? Dito gumawa ko ng bundle, lemonade 100 pesos. Tapos, makikita mo dito, ito yung kanyang mga components, cup, straw, lid. So, meron siyang cost dito na 5, 2, tsaka 3. Tapos, yan yung stock niya, 300 pieces. Pag tinignan natin yung inventory niya, pag-usapan natin yung cup. Okay? Ang gagawin natin, dahil nga ang kanyang cost ay 10 pesos, 90 pesos yung profit mo sa kada benta. Ang gagawin natin, bibili tayo ng 150 pieces na lemonade. Ang mangyayari niyan, kukuha siya ng 100 pieces dito na cup. Then, yung 50 pieces dito niya kukunin. So, merong nagmura ng piso. Kaya ang mangyayari, 100 pieces, 90 pesos yung profit mo. Yung 50 pieces, 91 pesos yung profit mo. Okay, kasi 4 na lang to eh. So, magiging 9 yung profit, yung cost mo, 91 na yung profit. So, kapag bumenta tayo ng 150 pieces na lemonade, dapat ang maging total niya, 15K, pero yung profit niya, 13,550. Okay? So, subukan natin. Nangyari, 150 pieces. 15K. Dapat, ang profit mo, 13,550. Ayan. Okay? So, anong nangyari? Kahit na hindi nagbago ang iyong, itong ingredient base mo, ayan, 5 pa rin. Pero, ang sinusunod niya ay kung ano yung cost ng batch. So, dahil nga, ubos na yung yung 100 pieces na dun sa initial batch,
Tignan natin kung saan ba siya kumuha. Ayan. Dahil nga naubos na yung initial mo na 100 pieces, dito siya kumuha sa 4. So, nangyari, yung calculation niya, naging 91 na yung profit. Okay? So, guys, ganun lang kadali gamitin ang ating batch and expiry feature sa Merchant Tree. Maraming salamat po. God bless.